nakakaya naman. So nung third year, hindi pa rin siya natigil sa pang-aasar sa akin. Napansin niya siguro na tabing yung ilong ko nun. Kasi yun. Kasi nga nung grade 6 ako, is nagkaroon ako ng pigsa sa ilong. So din siya. So parang nagpeklat pa siya kaya medyo na-deform siya. So siya lang. So yun, nung grade 6 ako, nagkaroon ako ng pigsa dito. Na nag-swell siya, namaga siya. So hanggang sa, ayun, basta namaga siya yung parang malaki. Kaya nung natanggal yung pamamaga niya, tumabingi siya. Grade 6 ako nagkapigsa and then naging kami nitong ex ko nung high school. First year high school. Tapos inasaran niya ako ng tabing ang ilong. Third year high school na kami. So yung balik tanaw, second year high school. And then nung pagdating ng third year high school, sa kanya napansin yung deformity nung ilong ko. Kasi dito nagkaroon pa rito ng peklat. Ganyan. So parang gumanon siya, gumanon. Mas mas mababa. Which is pinapatanggal ko na yung peklat ko dito. So yun. So nung first year and second year, hindi niya napapansin na tabi ni ilong ko. Napansin lang niya nung third year na kami. Naman yung nakapansin, hindi naman daw halata. And then, syempre, pinapaderma na rin natin ngayon yung peklat natin dyan. And then, hindi, so, yun nga, kapag nag-resize back, inaasar niya ako, kinakanta niya akong tabing ang ilong, mga ganyan. Pero, tapos kung ano-ano pang Si Tito rin, natawa na rin. Yun. Alam mo yung kapag nag-resize, bigla-bigla na lang siyang kakanta ng tabing bigla-bigla na lang siyang kakantang ganun. Pero nung una, hindi ko alam kung sino yung pinaparinggan niya. Tinatanong ko nga rin yung kaibigan niya na kaibigan ko rin kung sino ba yung pinaparinggan nito. Sabi ko, sino yun? Sabi ko doon sa kaibigan ko na lalaki, na kaibigan din ng ex ko. Sabi niya, ewan ko dyan. Medyo may duda na ako na baka ako yun. Kasi alam ko sa sarili ko, na tabing ilong ko. Alam ko talaga kasi nga nagkapigsa ako. Kaya medyo duda ko, parang ako yun parang ako yung pinaparinggan niya. Kasi sa lahat ng taong tinanong ko kung tabingi ba ilong ko, sabi nila hindi daw. Ako lang yung nakakalata kasi sarili ko to. Tapos, nahalata niya. So, confirm nga. Sabi ko, buti nga nahalata. Buti, sa isip-isip ko lang. Yung one point na kinaganda is, totoo yung napapansin ko sa salamin. Totoo yung natabingi nga. Pag tinatanong ko sa pamilya ko, hindi naman. Pag tinatanong ko sa ibang tao, hindi naman daw. Hindi nila makita, kahit titigan nila ako, hindi nila makita kung asan yung pagkatabingi. Pero itong ex ko, bigla na lang ako may narinig na kumakanta siya na tabingi ang ilong. So, totoo nga yung nakikita ko sa salamin. Yun. So, third year niya lang napansin. Siyempre, minsan kasi, maikli kasi buko nun. Tapos ngayon, napaikli ulit ako. Napapansin na niya. Asar niya, to the left, right. So, hindi ko na pinapansin kasi nga nakakaya naman mag-aaway kayo tapos export bigla Yan, kumbaga, nung second year pa lang, hindi ko na siya pinapansin. Tapos itong third year, nagpapapansin na naman. Wala akong ginagawa sa kanya. Bigla na lang ako may narinig na kumakanta siya. Mag-aaway kayo ng parang personal, di ba? So, dahil hindi ko na nga pinapansin. Oo, nakakaya kasi guys na biglang mag-aaway kayo, tapos alam nila na dati kayo, tapos bigla kayong magsasagutan na parang parehas lang kayo ng gender. Kaya, hindi ko siya pinapansin. Hindi ko siya nilalabanan. Kasi nga, ang pangit kung pag-aaway kami. Kumbaga parang kasiraan din na mag-aaway kami. Parang gusto kong sabihin na please lang, tumigil ka. Tumigil ka naman na. Kaso wala. Nag-aaway pa rin kami at the end. Bakit may nabalitaan pa ako sa classmate ko na ipaparape pa daw ako nitong ex ko? Kasi nga may mga frat pa siya. Bakit may ipaparape pa? Hindi ko na nga siya nilalabanan. Hindi ko na nga siya inalabot. Ayun, may nagkwento sa akin kaklase ko nung third year na ipaparape daw ako nitong ex ko. Gulat naman ako dun. Tsaka hindi ako naniniwala kasi kaya niya ba yun na iparape ako? Kasi member ng frat to To the point na ipaparape pa. And then one time, binato niya ako ng pamaypay and then syempre, nung binato niya ako ng pamaypay, ito, may grouping sa school, may grouping sa classroom. Syempre, grupo-grupo siguro by 5. Imagine niyo nasa classroom by 5. Nasa kabilang grupo siya. So, nag-brainstorming kayo ng mga kagrupo mo.
Buti na lang, nalingunan ko siya. Sabi niya dun sa pamaypay, sabi niya dun, sabi niya dun sa pamaypay, nalingunan ko, sabi niya, nakatutok sa akin, nakatingin sa akin, tinatarget niya ako, nalingunan ko siya, gumaganon siya, sabi niya, ganun. Tapos paglingon ko, nakaganon siya. Tapos, ano lang ako, isang simpleng lingon lang na kunyari, patay mali siya ako. Pero, alam ko na nababatuhin niya ako ng pamaypay. Magpapapansin talaga. Wala talaga akong ginagawa. Magpapapansin lang siya para patuhin ako ng pamaypay. So, alam ko na, sure na ako noon, nababatuhin niya ako. Hindi na ulit ako lumingon sa kanya nung nakita kong tumatarget siya ng ganun. Hindi na ako lumingon ulit. Kunyari, nakikipag-brainstorming ako. Pero pikon na ako sa lahat ng pinagagawa niya sa akin mula second year hanggang third year. Ito na, nagbisi-bisihan ako. Kunyari, nag-uusap kami ng mga kagrupo ko. Pero alam ko na may tatama sa akin pamaypay. Hinintay ko lang na tumama sa akin yung pamaypay. Hanggang sa ayun na nga, ang sakit. Tinamaan ako sa ulo ng pamaypay, ang sakit. Binato niya. Tapos sa ulo ko tinamaan. Tapos paglingon ko ulit sa kanya, kunyari busy siya sa pakikipag-usap dun sa kadaldalan niya or what. Pero alam ko talaga na siya yung tumato ng pamaypay. Unang-una, yung tumama sa akin pamaypay, yung hawak niya. Paano ko naman hindi mo sure na siya yun. Inakita ko siya pag-target. Tapos yung tumama sa ulo ko, yung hawak niya kanina. Diba? Yun yung pagkakamali niya kasi so nagkaroon na ako ng pagkakataon na makaganti sa kanya. So alam ko naman talaga na siya yung bumato sa akin. Laging may hindi nakamute. And then so nilapitan ko siya, tawag doon. So pinalo ko na yung pamaypay sa ulo niya. Pinalo ko, lumapit ako sa kanya, nakatayo ako, tapos ginanong ko, first ko sa kanya na kunyari, busy-busy siya sa pakikipag-usap. Hindi niya alam, napapalapit na ako sa kanya. Ipapalo ko na yung pamaypay sa ulo niya. Ginanong ko, nakatayo ako siya, nakaupo, ginanong ko, pak! Pinalo ko sa ulo niya, doon na siya nagwala. Doon na kami nag-away. Nagsasagutan na kami, nakatayo kami parehas. No? Hanggang sa nabalita pa sa ibang section yun, na binato daw ng pamaypay, na chismis pa sa ibang section. Tinext pa ako nung kabilang section na taga-kabilang section na binato ka daw ng pamaypay niya, ganito, ganyan. So, nabalita pa. Ang force ko kasi nga, syempre sobrang payatot ko noon, kalansay talaga ako noon. Kaya inisip ko kapag pinalo ko siya ng pamaypay, baka hindi niya maramdaman. Kaya talagang finul force ko yung pagpalo sa pamaypay sa ulo niya. Kasi nga may naramdaman ko rin yung pagbato niya sa akin ng pamaypay sa ulo ko rin tumama eh. Tapos syempre masakit yun. Galit siya. Ayun na yung time na nag-away na nga kami noon. Hindi ko na nga siya pinapansin. Hindi talagang kinulang sa pansin. Pinato talaga ako ng pamaypay. Hindi pa namin na pag-uusapan yung about sa ipaparape nun. Pero alam ko na. Tapos binato pa ako ng pamaypay. Hindi kasi ako naniniwala dun sa ipaparape. Kasi high school pa lang kami, may ipaparape na issue, guys. And then, sabi niya, sigurado ka. Actually, inaway niya ako, sabi niya, sigurado ka. Actually, hindi ako nakasagot, pero ang totoo niyan, sigurado ako. Ayoko lang mag sa kanya, pero sigurado naman ako eh. Tsaka alam naman namin dalawa na siya yung bumato. Siyempre, yung hawak niya pamaypay yung umano sa ulo ko eh, diba? Tsaka nakita ko siyang pag ganun eh. 9.9% sigurado ako noon kasi nakita ko yung nalingunan ko yung pag-target niya sa akin eh. So nagbisi-bisihan ako noon pero expected ko na talaga na may lilipad na pamaypay sa ulo ko. And then may convo pa kami noon na nagkakonvohan pa. Nagkasulatan pa kami. Alam mo, sulutan, paabot mo kay ganyan kasi hindi kami magkatabi, syempre. Wala. Ganun talaga. Abutan ng papel, doon na kami nag-uusap. Parang naging messenger. Syempre, sa papel lang yung convo nun, pasahan ng papel and then parang kasi syempre wala pang messenger nun. So, sa papel ka lang magsusulat and then yung reply sa papel lang din, pasahan lang din ng papel. And then pag-uwi ko, hindi ko alam kung bakit biglang nakita ng mama ko yung papel. Kasi nga, hindi ko naman nagulat ako, hawak-hawak na ng mama ko yung papel na convo namin. Hindi ko alam kung nalaglag ko ata yun sa bahay.
Biglang tinatanong na niya ako kung ano to. Nabasa niya yung about sa ipaparate dun sa papel na sulatan. Talaga siguro nalaglag ko yung papel, I don't know. Basta nakita ng mama ko, nandun yung convo na yung about sa ipaparape. So hindi naman ako naniniwala, parang hindi kasi ako makapaniwala yung about sa ipaparape. Ang isip ko talaga eme-eme lang eh. Pero nabasa kasi ng mama ko, so seryoso kasi sa magulang yun. So ayan na naman, pumunta na naman yung mama ko sa school and then Ayun, na-guidance. nag-guidance na naman kami kasi Pumunta yung mama ko sa guidance. Partida yung mama ko nilalagnat pa that time. parang yung ano yun, mas masama pa yung pakiramdam ng mama ko noon. May lagnat pa siya pero pumunta siya. Yun na raw pala yung araw na kikidnapin daw ako. Si paparip na raw pala ako nung araw na yan pumunta yung mama ko. Siguro paraan na rin ni God na nalaglag ko yung papel ng convo namin noon. So ayun nga, 3 na lang nga kami doon sa Baliktanaw. Dapat kami yung teamwork, nakasali doon yung best friend ko tsaka yung ex. So dapat kami nagtutulungan. Basta ayun, na-kick out na rin siya and then siguro nga, Ayun, yun na nga lang eh, tama. Best friend ko, tsaka yung ex ko, although ex ko siya, kami yung magkakaklase doon sa Baliktanaw. Dapat kaming 3 yung nagtutulungan nga doon eh. Wala na, si Chari wala na noon, 3rd year na yun eh. Nag-transfer na siya ng school. Tapos eto, nakaklase ko pa tong ex ko ulit. Tapos ayun. Buti na lang talaga, blessing din pala talaga na naghiwalay no. Ang hirap siguro no, kung lagi ko siyang kasama tapos gaganyan-ganyan niya lang ako. Grabe, hindi ko ma-imagine. Nasa tuwing trabaho ko, meron akong issue dahil sa kanya. Thank you Lord dati. Thank you Lord. Blessing din talaga na naghihiwalay. ayun. So yun nga, pinak-idol ko talaga yung mama ko and then sa pagluluto, sa katapangan, sa paglilinis ng bahay, sa pagharap ng mga problema and then no college pa nga ako. Yun. Idol ko talaga yung mama ko eh. Everything happens for a reason. Nagka-problema rin sa trabaho yung father ko and then na-scam siya yung pinagtatrabahuan niya. Tawag dito, ano ba yun? So parang medyo commission-based siya. So commission-based siya nagtitinda ng mga yung parang package sa mga binuburol and then parang dinadaya na sila ng company mga empleyado na hindi naman lahat talaga ng pamilya is kukuha ng anong package yung package na maliit eh. Laging ang nilalagay sa record is yung maliit na package. So hanggang sa hindi na rin nakakapag-uwi ng pera yung father ko sa bahay. So yan na po, in the dark place na rin po yung father ko noon. Kaya hindi pa rin po, sabi namin, kami katrabaho na lang kami. Sabi ayaw naman ng mama ko kaming magtrabaho. Ayaw niya kami patigilin talagang, hindi, walang hihinto sa inyo. And then, So yun, ayaw kaming pagtrabahuhin ng mother ko. Yung magtrabaho na ititigil yung pag-aaral tapos magtatrabaho na lang. Pero nakapag-work din naman ako nun as working student sa Jollibee. Ang ayaw lang ng mother ko is yung mag-work na iiwan yung pag-aaral. Pero kaya ang ginawa ko, yun, nag-working student. Kasi ayaw nga yung mag-work na yung pipiliin yung work kesa yung makapag-aaral. nung sinabi rin nung lola namin na umuwi na lang kayo ng probinsya. So pinag-isipan ni mama, hindi daw lang daw, wag daw kaming uuwi ng probinsya kasi parang ganun din daw. Kaya so nagdasal siya. So ang nangyari, nangungutang siya para makapag-aaral kami kasi ayaw niya nga kami pagtrabahuhin. And then yung sa tindahan ng kapitbahay namin, nag-uuwi siya ng mga grocery, may 5 kilong bigas siyang inuuwi. Alos 1 taon din kami pinangutang ng kapitbahay namin kasi ayaw kami. Hanggang sa nakagraduate kami dahil sa tindahan ng kapitbahay. Pero nakapagbayad na kami, nakapagtrabaho na rin ako. And then, ayun, dami rin ng problema ng college na ano pa ako na dengue pa ako noon. So, yun, as yung sa faith naman kay Lord, consistent naman yung faith ko sa Kanya. I don't know kung sabi nila normal daw yung pa on and off na faith kay Lord. Consistent naman ako kung abnormal ako. So yung prayers kasi, lagi ko sinasabi, wag akong pababayaan, wag kami pinababayaan. So hindi naman kami pinapabayaan ng mother ko. So yun. So kung Ayun, yung mama ko talaga yung guardian angel ko dito. Superhero na guardian angel pa. abroad ka and then baka ito na yung hinihingi mong sign.
na hindi ka na nga talaga mag-abroad kasi ako hindi ko ipagpapalit yung mga luho na maipapadala sa akin ng mother ko kung nag-abroad siya kaysa yung mas pipiliin ko pa rin yung nangyari na wala kaming pera pero laging andyan yung mother ko. Na kung bibigyan ko nga lang talaga ng award yung mother ko is most lawyer award. So kasi ang daming na ipanalong ko sa kaso sa buhay ko. So ang dami pang kaso sa buhay ko na lagi nakaga pa yung mother ko. Feeling ko tinupad talaga ni Lord yung dahil ko dadasal na wag na kami pababayaan. So kahit anong Naiyak na pala ako niyan. Yung boses ko naiiyak na. pagsubok may mga dumarating ka naman, so magigising ka na lang, in trouble ka na magigising ka na lang kahit wala kang ginagawa, may problema ka na pero yun lang, sabi ko lang na kami pababayaan. And then yun, kaya patapang pa rin tayo ng sa buhay ng mga yan nga, pinapatapang pa rin tayo ng mga yung mga pagsubok. So yun lang po. Di ba nabit ko yung records? Ang dami ko nasabi. Pero 12 minutes. Talagang kinompress ko yan. Ginawa ko ng pointers yan para masabi ko lahat. Sabi ko, paano ko kaya pagsasabay itong dalawang kwento? Thank you. Ito sa mga batang ina. Sa mga batang ina, huwag niyong isipin na bata lang kayo kung nanay na kayo. Lalo na kung mangyayari sa inyo yung ganun. Ipagtanggol yung mga anak niyo. Tsaka, kasi wala di ba, ipagtanggol yung mga anak nyo, tsaka, although, kahit hindi sa batang ina, sa lahat ng nanay, wala kasing ibang aasahan yung anak nyo kundi kayo lang Kasi, andyan pa yung, binibuild pa lang yung personality nila. Tsaka, ayun. Basta ganun. Basta yun lang masasabi ko, ipagtanggol niyo yung mga anak nyo. Although, pupunta kayo sa school ng mga anak nyo. Tapos sasabihan lang, basta yun. Hindi ko alam kung ano yung ma-advise ko rin Basta, yun nga, ang ano ko lang dito, yung sinabihan yung mama ko na, ano ba yun? Na, sige, kami na po ang bahala. So, balang mangyayari nun. Kung sunod lang ng sunod yung mama ko, wala. Matatapos na yung balik-tanaw. So, tapos na yung balik-tanaw, hindi pa rin nasusolve yung problema. Mahirap nang tipunin yung mga members nun kasi iba-ibang section yun. May 3rd year, may 4th year. Doon lang yung time na malilinis ko talaga yung pangalan ko. Diba? Pa ba yung mga advice ko? Yun lang. Mga advice ko sa mga batang ina. Lakasan yung loob nyo. Tsaka, yun nga lagi nila sinasabi, kumustahin nyo yung mga anak nyo. Para kung ano na bang nangyayari sa school nila. Kasi merong mga bata na hindi nagsusumbong. Ayun, maliban sa kumustahin. Tsaka yun nga, mapapansin naman din nila kung biglang parang may iba sa kinikilos ng mga anak nyo. Basta yun nga, advice ko lang sa mga magulang. Ang ano ko dyan is, ang tama, ang mali ay mali. So, basta, presence of mind lang sa mga problema. Siguro ganun. Wow. Ang daming pinagdaanan, ang daming pagsubok. But God has been faithful to you. Even at times, God said, even at times that our faith is weak, even at times that we are faithless, God remains faithful. Salamat, Tish. Dahil mong pinagdaanan, but God has seen you through again and again and again. And here you are, telling us your story of how God has been good to you. Ito, nagtataka ako dito kay Tito Ray kasi sa kanya lang na-comment yung ang dami kong pinagdaanan. Samantalang yung mga naririnig kong mga pinagdaanan ng ibang nagkukwento sa Bible studies. Parang doon nga ako nai-inspire na grabe para yung pinagdaanan nila. Wala. Halos lahat ng tao ang dami rin pinagdaanan.
Ay, sorry Salamat. pala, sorry Yeah. pala, dagdag ko lang, HK, kaming tatlo naman na, hindi naman kami pinabayaan ni Lord Dick. Kahit naman yung nagnakaw yung best friend ko, nakapag-transfer pa rin naman siya, nagbagong buhay pa rin naman siya, in mix ko naman, kahit na-kick out siya. Nakapag, pa rin naman siya, balik third year nga lang siya, pero diba, face the consequences na lang, pero lahat naman kami, hindi naman kami pinabayaan, din lang naman ako. So, yun nga, face the Yung sa kick out pala guys, actually hindi ako yung hindi ako yung nakapagpa-kick out. Hindi kami. Patong-patong na rin kasi yung kaso niya kaya na-kick out siya. Hindi naman yung dahil lang sa akin. Hindi lang naman dahil lang sa dun sa kaso namin kaya siya na-kick out kasi meron siyang ex. Meron siyang ex nung third year na may ex na siya tapos ayun, sinumbong sa kafrat. Nung sasakay na ng jeep yung ex niya na to, hinila yung buhok, kinaladkad pababa ng jeep. So, mukhang totoo nga yung ipaparip kasi dun nga sa ex niya, nung araw na yun may ginawa na Nung araw na yun, na-kick out na rin siya kasi hindi lang ako, meron pang isang ginawan yung kafrat niya na pinipigilan daw niya. Grabe nangyari. Talita pa nga parang nakita pa raw ata yung panty, ganun. Kasi yung parang hinila yung buhok bigla sa jeep, kinaladkad pababa May issue sila nung ex niya na hindi ako kasama. So, isa lang ako sa nakapagpa-kick out, isa lang sa mga kaso, pero hindi talaga ako o kami yung dahilan, kaya siya na-kick out, which is meron akong ibang classmate na parang umabot na sa point na sisisihin na ako na kaya daw na-kick out si ganito yung ex ko dahil daw sa akin. Marami na siyang kaso. May kaso siya na dun sa ex niya na isa katuparan. Yung kaso na para sa akin, hindi na isa katuparan kasi nga pumunta yung mama ko na ganyan, na possible siyang matanggal. ano na lang kung ano yung hatol sa'yo ng universe, diba? Pero kapag bagong buhay pa rin sila. Sumingit pa no? Praise God. Thank you, Teach. Thank you. Wow, ang ganda ng story. Yeah, thank you. Teach, for next Tuesday, sinong ina-nominate mo to teach? CAA. Sino? CAA na lang po. Teach AA. You ready next Tuesday? Yes po, brother. Dumadagdag ang hariak. Nakaapat na nga hariak to With Lee Jones, pareho tayo ng team. Yes po, Okay. Hey. Okay, well, thank you. Thank you, Teach. Thank you. What a way to start our story. It's a simple story. But even in the simplest story, you see how God is there always with us. So, thank you. And nasa balik-tanaw ka pala. So, magbalik-tanaw tayo ngayon. Ito sa mga makakapanood nito na taga-balik-tanaw. Ayun na, hindi ko sinisiraan yung balik-tanaw. Kumbaga, ako na yung humingi ng tawad sa inyo, ng apology sa inyo kasi nga, ako yung nagdala rin sa best friend ko kasi inaya ko siya na tara audition tayo. Yun lang yung kinakahingi ko ng tawad pero wala namang kasalanan yung although binanggit ko yung pangalan, wala namang kasalanan yung balik-tanaw dito. Malay ba nila na may mangyayaring ganito? Diba? Wala silang dito is pero ang ko lang is dahil din talaga sa mother ko. Paano? Kasi kung hindi pumunta yung mother ko, paano na? Kasi papakinggan ba ako nun? Bata lang ako. Dapat papakinggan ba ako ng mga teacher? Tsaka hindi pa nga ganun kalakas ang loob ko kasi ang totoo niyan, kaya ako sinabi sa mama ko, magpapa-advise lang sana ako kung anong dapat kong gawin. Pero yun, pumunta na rin din yung mama ko that time. To Sorry some po of the nabanggit words. ko yung pangalan, hindi ko sana babanggitin yung
yung sinalihan ko, pero yun na. Pero ano naman, kung nabibigyan naman ng solusyon yung mga problema, pero ayun. Lahat naman may pinagdadaan ng negative, pero I don't want to, ano na lang yung negative sa basta kung kilala niyo sila. Yes. So ngayon, Yung dapat na para sa kanya, ako yung nag-suffer. Yung dapat na pagsusungay pag nakatalikod, na dapat siya pala. Ako yung nag-suffer ng medyo matagal. Nung patapos lang yung practice ng baliktanaw, doon ko lang nalaman. Kumbaga parang yung iba na bago yung ano, tsaka yung time na nalaman daw nung nanakuha na ng cellphone na ako yung magnanakaw, galit na galit daw sa akin yung that time. Sabi, galit na galit sa'yo si ano. Ito, birthday pala na ito, March 11 to. Birthday nung ano, nung nanakawan ng cellphone. Birthday special niya to. Nung nag-share ako dito, talagang nagkataon, nagtugma yung universe. March 11, kasi nag-appear sa Facebook ko na birthday niya. Tapos ito, sinishare ko na pala yung story niya. Pero actually, wala naman siya, hindi naman talaga niya story ko to. Kasi, kumbaga part lang siya kasi siya yung nanakawan. Pero ang umiikot yung story dito, yung na-share kong story about dun sa napagbintangan. Part lang siya kasi siya yung nanakawan. Pero birthday special nito, March 11. Hindi ko naman alam na birthday niya, bilang nag-appear sa Facebook ko, birthday pala nito. Birthday pala nun. Pero okay naman na kami nun eh. Nag-usap na kami. Na sinabi ko na nung time daw na nalaman mo na ako yung magana ako, galit na galit ka daw sa akin. Sabi niya, oo, syempre. Ayan, ganyan. Hindi ko alam, nabalik ata sa kanya yung cellphone. Yung cellphone na hindi ko man lang hindi ko man lang nahawakan yung cellphone na yun. Hindi man lang ako nagka-interest dun sa cellphone na yun. Baka magka-interest pa ako dun sa cellphone na yun. Kung color pink yun. O kaya Hello Kitty. Kasi mahilig ako sa pink or Hello Kitty. Kulay gray ata yun o silver ata. Yan. Tsaka kahit na pink or Hello Kitty yun, hindi naman kami pinalaki na magnakaw. Dito nga sa bahay, yung mga na pakalat-kalat lang yung pera nila eh. Tiwala sila eh, walang nawawala dito sa bahay namin. Nung nagwalis nga ako, may napulot akong 20. Sinauli ko pa dito sa bahay. Hindi talaga ako nagnanakaw dito. Tsaka, bakit naman ako magnanakaw? Hindi naman kami naghuhutom. Tsaka, hindi naman ako, saan ko naman gagamitin yung cellphone na yun? May cellphone naman ako noon. Tsaka kontento na ako sa cellphone ko noon. Ewan ko na kung may cellphone na ako noon that time. 3310, ano na ako noon. Kontento na ako noon. Tsaka kung wala man ako, hindi ako masyadong maano sa gadget eh. Ang gusto ko lang kulay pink or ano. Pero kung may color pink ka man cellphone, hindi ko na nakawin yan. Ay. gamitin natin yung baliktanaw para magbaliktanaw tayo sa salita ng Ito sa mga kabaliktanaw ko, yung mga, although sobrang late na, kumbaga tagal lang tapos, wala, napag-usapan na rin eh. Ayun. Yung mga sinasabi ng ex ko na siya daw nakapag-break, hindi totoo yun. Kung ano-ano mga, hindi ko na alam, hindi ko na rin matandaan yung mga sinasabi niya, mga kasinungalingan. Pero yun lang. Doon lang ako nag-react sa ano. Yung sinabing ako yung magnanakaw. Hindi naman, ayaw ko. Tsaka yun nga, sabi ni Tito Ray, ang dami ko rin pinagdaanan eh. Mas matindi pa yung pinagdaanan ko after neto. After netong sa baliktanaw. Tsaka after netong sa ex ko. Nung na-kick out yung ex ko, meron pa akong pinagdaanan na mas matindi. Pero, ayun. Na hindi ko na ikukwento kasi nakakakwento ko na nga itong pangyayari nito. Ikukwento ko pa yun, di ba? Parang oversharing na. So, yun. Pero, di ko akalain na magiging thankful din pala ako dun sa isa ko pang pinagdaanan na yun. Na dati kinakaya ako, pero may reason pala. Ganyan. Na isa rin sa mga ano sa buhay ko yun. Isa rin sa mga dati feeling ko yun na yung pinakamatinding pinagdaanan ko sa buhay.
Pero may mas matindi pa pala akong pagdadaanan after nun, na yun parang yun yung naging training ground ko rin siguro. Ganyan. And doon naman sa networking, na pinagbabawalan ako mag-jowa. Tinan mo nga, second year high school pa nga lang, may jowa na ako eh. Although hindi nga maganda yung naging ano. Pero nagkaroon ako ng lesson. Tumapang ako, nagkaroon ako ng, diba? Tapos biglang sa network, ang ano nga eh, basta, Diyos that Jesus said years and years ago. So magbalik tanaw tayo sa ilang verses na sinabi niya and why it is so powerful, especially now. So I will read the verse, and this we diba, ang bilis ko magsalita pero ang dami kong nakwento. Tsaka, nabit ko yung 12 minutes. 12 minutes ko lang nakwento yung nakalain. Dun sa, ano. find in Luke chapter 15 verse Ayun. 1 to 2. Tsaka ayun nga sa networking. Pagbabawalan pa ako magjowa, graduate na ako. Tsaka ito nga, no. Tsaka itinan nyo nga, first year high school pa nga lang ako, may jowa na ako. Kumbaga, napagdaanan ko na lahat ng pangit sa pagiging, alam ko yung mga consequences ng may jowa. So, parang magiging kahinaan mo yung jowa, ganyan-ganyan. Tapos, ngayon pa ba? Kumbaga, basta ibang topic na siguro yan sa networking. Basta, ang ano ko yung sa networking, yung pinagbabawalan pa ako mag-jowa. 24 na ako. Nag-networking lang ako, pagbabawalan na ako mag-jowa. Although pangit yung pinagdaanan ko dito sa ex ko. Hindi ako agree dun sa pagbabawalan mag-jowa. Graduate ka na eh. May trabaho ka na. Nag-networking ka lang, bawal ka na mag-jowa. Diba? Para focus, ganun. Ay. And the verse goes like this. Now the tax collectors and sinners were all gathering around to hear Jesus. Yan sa mga pinagsasabi ko dito. Halata naman na hindi ako ganun kabait, di ba? Kumbaga pinatapang lang ng ano. Pero siguro hindi ako ganun kabait. Pero for me, para sa akin mabuti naman ako. Hindi ako yung, kung di mo naman ako inaano, ba't kita anuhin, di ba? But the Pharisees and the teachers So yun lang guys, kung may natutunan man kayo dito, comment nyo. Yun. And tsaka maganda talaga yung balik tanaw. Ano lang, yung pangyayaring yun, wala namang may gusto nun.